Ay, grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. Yes guys, pinakita na nga dito si Lynette. And yes guys, ito nga si Lynette is mukhang nakalaya na siya dun sa pagkaka-hostage sa kanila. Kasama nga din nga dito, halos lahat is makalaya na, no, kasi nga dumating na nga yung mga polis o yung mga SWAT. Nakapasok na nga ito doon sa kulungan at yung ibang mga hostage taker is nahuli na, pero hindi pa lahat. Ngunit dito nga sa paglabas ni Lynette is hinahanap nga niya ang kanyang mga kasamahan, si Chang Susan, si Josa, kahit nga ito nga si Carlos na asawa niya. Yes guys, at wala siyang nakausap maliban lang dito kay Michael. Ngunit sinabi nga ni Michael na wala sila Chang dito kasi pinuntahan nga nila si Carlos. At nagtaka naman si Lynette, sabi niya, Carlos, bakit, ano ba nangyari sa kanya? Oo nga pala, bakit wala siya dito? Ano ba talaga nangyari, Michael? At sinabi nga mismo ni Michael na may nangyari na hindi maganda dun kay Carlos nung habang nandun siya sa bahay at mukhang may nakapasok uli sa inyo. Yes guys, ayun yung sinabi niya kay Lynette, no? At ayun din actually nalaman ni Carlos kasi tumawag nga ito sina Chang Susan, no, na pahamak naman daw itong si Carlos. And yes guys, makita natin na talagang malupit talaga to si Carlos, nakakagawa ng palusot para hindi siya paghinalaan o pagbintangan. At nag-alala nga si Lynette kasi nakapasok na naman yung mga masasamang loob doon sa bahay nila, kaya kinakabahan na naman siya. Ngunit ang totoo is, ito pa lang, si Carlos ay may ginawang kalokohan. Yes guys, na nakipag-talik nga siya dito sa una niyang asawa na ito nga si Irene, no? At pagkatapos na nag-away sila kasi sasabihin na ni Irene yung totoo. Ngunit dito sa pagkakataon na ito ay dahil sa pag-away nila na sobrahan, no, nakalmot ni Irene ito nga si Carlos at tinulak naman ng malakas nito ni Carlos ito nga si Irene hanggang sa nawalan ng mali. Actually halos dugo ni ulo at halos patay na ito. Yes guys, nakagawa na ito ng paraan para makalusot. Kaya pagdating nila Diyosa doon at ni Chang Susan is isip nila na may nakapasok na masamang loob, ngunit wala naman talaga. Yan, dito nga guys, no, makita natin na ito nga si Moira. Yes guys, no, makita natin is maraming mga pulis o SWAT na nakatutok sa kanya at binabantayan siya. Yes guys, hindi dahil sa gagawin siya ng masama, kundi gusto nga, kung maalala ninyo last episode, gustong tumakas nito ni Moira, ngunit naisip niya yung anak niya na ito nga si Zoe at isip niya na lalabas na lang siya at humingi ng tulong. At paglabas nga niya, nagulat siya kasi may mga SWAT doon at talagang pinahinto siya. Sabi sa kanya, taas ng kamay at huminto ka at lumuhod. Yes guys, ayun nga ginawa ni Moira, kaya nga lumuhod ito at tinanong siya sa kapupunta. Ngunit sinabi nga nito ni Moira na hingi ako ng tulong. Yes guys, nung sinabi niya yun, nakapalusot agad si Moira na, pero ang ginawa nga niya is tinuro niya kung saan yung daan para makapasok tong police. Yes guys, para nga mahuli na rin o kumbaga mautahan tong mga hostage taker. At dito nga ay ginawa talaga ng mga police at ng mga SWAT at sinama rin actually ito nga si Moira sa loob. At kaya nga ayun yung dahilan kung bakit napalaya yung mga hostage taker, no. Halos lahat ng mga na-hostage is nakataka. Sinanap nga siya actually dito nga ni Zoe, nung anak ni Moira, no. Sabi niya, Warden, nakita niyo po ba si Moira, yung mami ko? At sinabi naman ni Warden na oo, nakita namin siya. At actually malaki ang utang namin sa kanya, o yung utang na loob, kasi nga dahil sa kanya siya nagturo sa mga pulis kung paano makapasok sa kulungan at paano matigil ang hostage taking. Yes guys, nabalita nga ito sa lahat, no, kahit itong sa mga nakakulong o sa selda mismo ni Moira, no, nagulat ang lahat, kahit to si Pastora, no. Sabi niya, ha, may tumulong, sino kaya yon? At sinabi nga ng mga tao, oo, merong isang nagsumbong o tumulong sa pulis para makapasok sila at makawala tayo sa pagkaka-hostage. And then sabi nila is, actually masaya nga sinasabi nga nila kung sino man yon, maraming salamat sa kanya at malaking tulong yon. Kaya nga
laya tayo uli. O actually, nandito pa rin sa kulungan pero at least hindi na tayo nasa hostage. And then yes guys, sabi nga nito ni Pastora na oo, salamat talaga sa kanya, ngunit yari siya kay Madam Lotus dahil sa ginawa niya is hindi natuloy yung pag-hostage sa lahat, hindi natuloy yung gusto niya. Yes guys, natatakot sila no kung sino man yung gumawa nun at di nila alam na nandyan lang pala sa tabi nila ang gumawa. Ito nga ay si Moira na kung saan tumatahimik lang ito no at talagang nakikinig lang sa usapan. Kumbaga hindi siya sumasawsaw kasi nga nisip niya na parang hindi naman talaga siya humingi ng tulong. Gusto niya talaga lang na tumakas, ngunit bago man mahuli yun, naisip niya rin na humingi ng tulong kasi naisip niya yung anak niyang si Zoe na paano kung iwan ko yon. Pag iniwan ko yon, siguradong baka hindi ko na siya makita pa, baka patay na siya pagbalik ko. Ngunit pumasok pa rin yung kanyang pag-iisip na bilang ina na sabi niya, sige, aalis na ako at para makahingi ng tulong. Yes, kasi paglabas nga niya, sakto, may mga pulis doon, no? May mga SWAT. Although, tila sa una is pinagbintangan siya na baka kasabot, no? Ngunit sinabi niya na hindi. Bilang kapalit is tinuro niya sa mga pulis kung ano yung gagawin nila, kung saan sila papasok ng hindi alam na mga hostage taker para mahuli na. O pag nakapasok na yung mga pulis, sila na yung bahala mag-control at maghuli nga dito sa hostage taking na nangyayari na talagang stress ng lahat. At dito nga guys, ipinakita na itong si Madam Lotus is lumambot na, no, na kung saan nagsisisi na nga siya sa kanyang ginawa. Sabi niya, gusto ko nang magbago, gusto ko nang mahuli, gusto ko na kasi na baguhin o pagbayaran lahat ng mga kasalanang ginawa ko para pagbisita ng anak ko ay makita niya ako na nagbago na talaga ako. Yes guys, kung maalala niya yung kasalanan kasi ni Madam Lotus, pumatay siya, no, o pinatay niya asawa niya, tapos yung kabit ng asawa niya kaya siya nakulong, tapos ngayon gumawa siyang kalokohan ng kaguluhan na nag-hostage siya ng maraming tao. Yes guys, muntik pa nga may mga mamatay, ngunit buti na lang is wala nang nasawi, no, dahil lang sa kagustuhan niya na makita at makausap ang kanyang anak na ito ngang si Carla na kung saan inooperahan, ano, at dahil nga rin kay Annalyn napanabot yung puso nito at sabi nga niya na pinakita yung video na gagaling, no, at pag naging okay na itong anak niyang si Carla is pupunta sa kulungan para bisitahin siya, kaya naisip niya na tama nga si Doktora Annalyn at kaya nga nagsisi na siya. Ngunit hindi lahat pala ay panig sa gusto niya. May dalawa dong kasamahan niya na sinabi na, ano ba yun madam, mukhang wala naman to sa usapan natin, dapat lalaya na tayo, dapat makakatakas na tayo, bakit ganito, bakit dapat patayin na lang natin tong si Doktora Annalyn. Yes guys, itong dalawa, no, na kung saan kumuha pa ng baril at talagang kinuha rin si Annalyn at tinutukan. Sabi niya na kami na ang bahalang pumatay dito, bumaril dito kay Annalyn kung ayaw mo Madam Lotus. Ngunit itong si Madam Lotus, sinasabi niya na wag niyong gawin yan kasi wala namang kinalaman itong si Doktora, pakawalan nyo na siya. Kung gusto nyo tumakas na lang kayo. And yes guys, no, mukhang nagkagulo pa dito for the last minute, no, na willing na nga magpahuli itong si Madam Lotus, ngunit yung iba niyang kasama is hindi pala, no, iba rin yung isip at talagang gusto nila ipagpatuloy yung plano nila na makatakas. Siguro nainip na rin sila sa kulungan, malamang sa malamang is matagal na. Kahit sino naman kahit ikaw makulong is gugustuhin mo pa rin syempre makalabas at makalaya at gagawin mo lahat yon. At ito yung mga eksena minsan na nangyayari talaga sa totoong buhay, no, na hostage taking at pagbigyan. Kapag di na pagbigyan, pwedeng may masawi or may mapahamak. Pero dito guys, abangan natin lalo na sa lunes, no, kung ano kaya ang mangyari, na ito bang si Doc Carlos is makakalsot sa ginawa niya na pagpatay dito kay Irene, at ano kaya ang gagawin ni Lynette para malaman niya yung totoo. At kung sakali man malaman niya totoo, sino kaya ang paniniwalaan niya, patuloy pa rin siyang sasama dito kay Carlos o baka hiwalayan niya na ito. At dito kaya, ano kaya ang mangyayari dito sa hostage taking? Tatagal pa ba ito? Kamusta kaya itong si Annalyn? Madadamay pa ba siya? O baka may darating na pulis na magliligtas sa kanila para hindi matuloy yung balak ng dalawa na patayin talaga ng tuluyan si Annalyn at makatakas sila. At ito kayang si Josa at ito kayang si Chang Susan, mahalata kaya nila na umaarte lang talaga itong si Doc Carlos? Makikita ba nila yung patay doon sa loob ng bahay? O kaya baka makalusot na naman itong si Carlos
dito nga sa mga kalokohan na pinaggagawa niya. Baka mahuli na siya. And yes guys, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.